na naman panibagong Euro 4 standard na motorsiklo ang hatid sa ating ngayon ni Rusi. So 110 by 80 by 40, 14. So basically, ang gulong nito is mas malaki doon sa pinakaunang maxi scope na nilabas nila, which is yung RFI 175. So sa mga nilang ano nga ba ang top features na meron dito sa motor na to? So basically, ang motor na to, ang pinaka-top features ng motor na to ngayon is meron siyang adjustable windscreen, which is part of pure electric na rin pala to, talaga tong bike na to. Kasi talagang pure electric start, pure electric ignition na rin talaga siya nagiging dependent. So yun. So nang paligoy-ligoy pa, Rusi Adventure X 150. Bago yan, intro muna tayo. So isa na naman panibagong Euro 4 standard na motorsiklo ang hatid sa ating ngayon ni Rusi. So currently, sa mga wala pa palang idea, andito ako ngayon sa Rusi North Caloocan, which is technically, ito is near sa loob lang din na siya ng North Caloocan City. So sa lahat ng mga nakatira dito sa North Caloocan, near Pangarap Village, Caloocan City, Mountain Heights, then Bankers, so on and so forth, Amparo, to ang pinakamalapit na branch ng Rusi sa inyo. So pwede kayong pumunta for more inquiries. So located lang to dito mismo sa gilid ng Iglesia ni Cristo, dito lang sa Mountain Heights subdivision. Tama ba boss? Mountain Heights to, no? Oh yun, sa Mountain Heights. So okay, so ang topic natin ngayon is itong motor na to, which is ito yung tinatawag nila na Adventure X 150i. So isa to sa mga bagong unit ng Rusi Motorcycles, and eventually kung makikita nyo, baka sabihin nyo may gagaya na naman na itsura itong motor na to. Well, hindi, kasi itong motor na to specifically nung nakita ko kasi siya based on my own observation, ito baka may kumontra, based on naman to sa own observation ko, itong motor na to is napakakakaiba ng resemblance niya at yung itsura niya, especially sa status ng headlight. So try natin lapitan. Ayan. So, kung mapapansin niyo yung headlight niya, pagkukwago yung itsura. Then, ayan, so yung body, although yung dito mismo sa mismong front is basically naka-carbon na siya. Then, kung hindi ako nagkakamali, sa ibang mga napanood ko na walkthrough is adjustable na rin ang kanyang visor dito sa may bandang front. So yun ang kagandahan at advantage nito dito sa unit nila na to. So balik tayo doon sa dati nating angulo. So gaya na sinabi ko, walk muna tayo. Bigyan ko lang kayo ng idea. Sige, punta tayo ngayon sa specs ng motor na to. So basically ang displacement ng motorsiklo na to is 149.3 cc, single cylinder, then may camshaft siya na single overhead cam, merong 4 na valvula, meron tong power na 14.6 horsepower at 8,000 revolution per minute or RPM, then meron tong torque na 14.0 or exact 14 Newton meter at 6,750 RPM. Okay, so basically, based on my own research dito mismo sa bago nilang unit, ano nga ba ang top features na meron dito sa motor na to? So basically, ang motor na to, ang pinaka-top features ng motor na to ngayon is meron siyang adjustable windscreen, which is basically, kakasabi ko lang din kanina, yung mismong visor niya is kung pwede mong ma-adjust manually. Then ang front and rear brakes nito is naka-disc brake na, especially naka-CBS na rin ito, and also meaning to say, pag sinabi natin CBS is combi brake system na ito. So foot pads and foot plates.
So saan banda 'yon? Dito siya. So magkabila na 'yan. Naka-plated na yung foot pads niya. Then also ang ADX or Adventure X 150 ng Rusi is naka-FI na rin. So kasama na rin to doon sa mga nirelease nila na unit na sumusunod na rin halos sa Euro 4 standard. So meaning to say, fuel injected na siya. Maasahan na rin natin to in terms of fuel efficiency. So itong motor nila na to na ADX 150 is basically matipid na rin siya sa gas. And also, ang lahat ng ilaw nito is mga LED lights na. So, since na nire-review na rin natin itong motorsiklo na to is, ang una muna natin gagawin is re-review muna natin siya simula sa harap punta sa likod. So, ano nga ba makikita natin dito? So, katulad na ito mismo sa harap ng bike na to is ang pinaglalagyan ng signal lights niya. Nandito lang din banda sa may bandang taas. So malapit lang din siya sa manibela. So take note, kagaya nung sinabi ko kanina is naka LED light na to lahat, from front to rear. So expected na natin na yung mismong signal light niya is naka LED na rin. So kung nakikita nyo, Euro 4, may emblem na rin siya na FI, which is indicated na to na fuel injected na rin yung motor. So then at the same time, naka-carbon na rin tong bandang part ng headlight niya, which is yan, carbon fiber na rin ito ginawa. Hindi siya sticker, which is technically ayan, legitimate na carbon fiber din to ginawa. Then at the same time, yung pinaka nagustuhan ko dito is yung headlight niya, which is napakaganda. So itong headlight niya na to is magkabilang side siya na bilog. So it's something like a owl like resemblance na, which is ito yung isa sa mga pinaka nagpapayunik ng motor na ito. So take note, LED na rin siya, and at the same time meron din siyang, nakalimutan ko tuloy kung ano tawag dito, yun. So meron na rin siyang nakalagay na meron din siya nakalagay na park light dito. So I think parehong color white din ang kalalabasan nito. So yun nga, hindi kasi natin siya po pwedeng may on ngayon kasi wala pa nga itong battery. So for now, hanggang dito na lang muna yung pwede natin ilabas. So ayun. So sa brakes, punta tayo sa bandang brakes. Ayan. So sa brakes natin is ayan, kung napapansin nyo mga dre, ang brakes nito is naka disc brake na rin siya dito sa may front. Then also powered na to by CBS, or meron rin itong combi brake system, which is isa rin sa mga pinaka magandang technology ngayon sa braking system natin na na-apply sa lahat ng mga motorsiklo ngayon, or some kind of specific units of motorcycles ngayon dito sa industry. Especially na rin si pinakauna nag-acquire niyan is si Honda. So pangalawa na rin is ito si isa na rin dito si Rusi sa mga nag-cater na mga ganitong klase ng motor na merong CBS din or combi brake system. So isa pa ang kinagandahan din kasi sa motor na to, so hindi siya magiging gaanong dumihin dito sa mismong part ng engine cover kasi napakahaba pa ng fender nito. So it's more likely na itong mismong bike na to is can-rate talaga siya as a adventure type. So para which is technically ayan, so pinagandahan talaga ni Rusi yung mga gantong klase ng consequences, which is nag-prepare din sila ng gantong klase ng fender, which is totally pwedeng makapagpalesen ng pagkadumi nung mismo engine cover nito dito mismo sa likod ng tire na to. So ano nga ba ang sukat ng gulong nito? So basically dito sa natin sa Adventure X 150 natin, ang pinakasukat ng gulong nito is 110 by 80 to 110 by over 80
by 14 ang sukat nito. So I don't think kung teka lang, check natin yung RFI natin. The next day. So 110 by 80 by 14. So basically ang gulong nito is mas malaki doon sa pinakaunang maxi spot na nilabas nila, which is yung RFI 175. So yun yung motor ko ngayon na ginagamit. So mas malaki ito ng dihamak doon sa gulong ni RFI 175 kasi is nag-base na lang din ako sa pinaka sizing niya. And of course, na-obserbahan ko rin na yung pinaka actual na gulong nito na ginagamit is for off-road purposes na rin. So katulad nito. Ayan. So kung napapansin niyo, ito yung mga typical na nakikita mong gulong sa mga adventure type na motorcycle, and not just only within the maxi sport but also pati na rin dun sa mga heavy duty bikes na nakikita mo on the road, especially yung mga adventure type talaga na big bike, or sabihin na natin yung iba pang mga bikes na lower cc pero naka adventure type. Ganto mismo yung gulong na ginagamit nila. So punta tayo ngayon dito sa bandang gitna nung motor. So tayo sa bandang gitna ng motor. So technically meron na rin siyang kill switch, then also yung para sa headlight, then yung pinaka electric start natin dito mismo sa right side. So kompleto siya. Then also dito naman sa kaliwa is meron din tayong low beam and high beam switch, turning lights, horns, then the same time hazard light or hazard switch. So isa na rin to sa mga another features na nalalagay na ngayon sa mga unit ni Rusi ngayon, more nowadays, which is basically napakaganda naman kasi in case of emergencies pwede mo siyang gamitin anytime kapag kinakailangan mo. So yun nga. So medyo ito sa part ng motor na to, so take note nyo lang to mga dre, itong motor na to is naka K-type pa ito, K-type ignition pa ito. So which is katulad siya ng mga typical na Isuzu na motor, pero to mas maganda ang design nito kasi kung tutusin, ang ganda, bilog na bilog, tsaka ang ganda rin ang pagkakagawa niya dito. So ayan, then also naka-digital na rin po yung mismo instrument panel niya. So yung fuel gauge, although pasensya na hindi ko lang siya ma-open, pero sige, try natin itanong mamaya kung pwede natin to buksan para makita ko lang yung instrument panel niya. So katulad nung sinabi ko kanina, nandito na lahat, fuel gauge, battery percentage, yung speedometer andito na rin, pati na rin yung sa RPM nandito na rin. So all of those things are inside from this LED, nandito na mismo sa loob ng LED LED instrument panel niya. And halos wala na rin talaga naka analog dito kasi halos ito is naka pure digital na rin talaga. So as you can see, di pa tayo tapos sa bandang front. Ito naman is katulad nung ibang maxi scoot ngayon na nagrarana sa market, din katulad din ng RFI 175, ang actual na tangke nito, yung takip na mismo ng tangke nito is nasa harap na. So kapag magpapagas kayo or sa magpapakarga kayo ng gasolina, so more convenient na para sa inyo na magpagas kasi hindi nyo na kailangan bumaba ng motorsiklo ninyo para buksan pa yung gas tank niyo to refuel up. So dito sa part na to, more convenient, saglit nyo lang siya bubuksan kasi katulad yan dito, dito mismo sa susi meron na siyang mode dito na kung saan po pwede mong i-open yung gas tank mo, which is yan maganda, may demo ko to mamaya kung pwede lang kunin yung susi. So yan,
dito sa part na to is pwede na kayo magpagas nang hindi kayo bumababa yung mismo sa motorsiklo. Another thing is medyo curious ako kung ilan bang capacity nito. Kasi ayan, so basically ang fuel tank capacity nito, just take note of this one. Tingnan lang muna mga dre. So ang pinaka fuel tank capacity nito is umaabot ng 11 liters. Then meron itong fuel consumption na 40 kilometers per liter. So sa kabuuan, para sa akin, ito based na to sa experience ko, napakamatipid na nitong bike na to if you were trying to use this one for a long ride. Especially katulad nito, itong gantong klase ng bike. So pala. Katulad ng gantong klase ng bike kasi basically is nilikha siya for some kind of a all-terrain trips. So or pwede mo siyang i-ride kahit saan, either kung lubak or either kung mismo patag, pwede rin. So pwede to kahit saan mo dalhin tong motor na to. So I think pwede ko na rin siya ma-suggest for a or pwede ko na rin siya ma-recommend for a long ride, as a bike for a long ride na rin at the same time. So medyo curious lang ako sa isang parte kung ilan ba ang capacity ng o gaano ba kalaki ang capacity nung mismo compartment niya. Kasi syempre di ba, given na ADB, NMAX, tsaka yung RFI is given na may mga malalaki ng capacity kagad yan ang compartment. So dito gusto ko talaga sana siyang makita. So try muna natin itanong mamaya. So yun. The next day. Ayun, nabuksan din. Teka lang. So yun, ito ang compartment niya. Napakalaki. Sobra. Kasya na full face helmet na ito, no? Half face helmet. Ilang liters pa to, sir? Boss? Ilang liters to? Hindi ko sure kung basta yung half piece niya pasok siya. Okay, so medyo unknown pa tayo doon. So, technically, ang pasok pa lang dito na helmet is half face. So, good na rin. Malaki-laki na rin ang malaki-laki na rin ang natin, ang spasyo natin dito sa loob. Then also, pwede ka pa maglagay ng iba pang gamit dito. So, pwede meron dito rin yung lalagyan na ng OBD fuse relay or yung pinaka-fuse niya. Tapos yung battery is, teka lang boss galing mo lang muna. Yan. Yung pinaka-battery is andito sa ilalim. Yan, dito siya nakalagay yung pinaka-battery niyan. So ito yung nagiging takip niya mismo. Tama ba? Ito yung pinaka-takip ng battery niya. So in overall, medyo unknown pa tayo sa kung ilan yung sukat ng compartment niya, pero kasya na dito yung half face na helmet. At the same time, bukod pa ron, marami pa tayong pwedeng ilagay dito. Like for example, mga tools, rehistro, at kung ano-ano pa. So, pero pa pala tayong hindi pa nakikita dito. Which is, eto, medyo ako dito eh. So usually pag sinabi na kasi natin halos adventure type maxi scoot, usually may bulsa yan dito. Meron. So meron na siyang bulsa na kasama. Andito na siya. Ayan, so kitang kita na. Meron siyang another pocket dito mismo sa bandang front. Then at the same time, kung napakalaki, kasya buong kamay ko eh. So marami tayong pwedeng i-ring ilagay dito. So like for example, itong cellphone, pwede ka maglagay ng cellphone dito. Pwede ka rin maglagay ng iba pang papeles. So I think much better kung dito mo ilalagay yung rehistro mo para more accessible na rin at the same time. Then also, secured na yan kasi may takip na yan dito. Magnet type na rin pala yung lock nito. Tapos meron pa ako isa pa hindi makikita. Okay. Nandito nakalagay yung charging port niya. Ayan. So USB type charging port dito nakalagay. So halos lahat nandito na rin pala. So ito rin yung halos na mga features na
Tapos natin makikita dito sa loob. Ayan, so yan na, na-demo na sa atin yung adjustable ano niya. Na-demo na sa atin yung adjustable na windshield niya dito sa front, which is ito yung isa sa mga pinakamagandang features na meron tayo sa ano. So kung hindi ka komportable sa palo ng hangin sa iyo while driving, pwede mo siyang i-adjust at pwede mong pataasin ng konti. So try natin yung baba. Medyo mahirap eh. So patong muna natin siya dito. So kung napapansin nyo, ayan, lapit natin ng konti. Ayan, so buwaba na naman ulit siya. So na-adjust ito manually. So isa yun sa mga pinaka top features niya ngayon na available din mismo dito sa motor na to. So ayun nga. Pero bago tayo dumako doon, so punta tayo dito sa part ng scooter na to kung saan ito is yung pinakatapakan niya. Yung foot pad niya is plated na. So meaning lahat ng pads niya dito, di lang siya basta may goma, may mga bakal na rin. So panigurado hindi rin siya matatanggal agad-agad kasi nga yung rubber nito is in-insert muna before siya. I don't know if it's tama, rubber nga. So yung rubber nito, yung rubber component nitong pads na to is basically inuna mo nang ilagay bago inila isinalpak tong mga metal plates na to. So just for security and assurance na hindi siya kagad matatanggal while kapag katagalan ng ginagamit yung motor. Then also ito ang kagandahan dito kasi medyo hindi siya ganun ka-obvious yung ano niya, foot peg niya sa angkasan. Then at the same time madali lang din siyang itaas baba. Ayan. So take note nga pala mga liquid cooled na pala ito liquid cooled na pala itong ADX 150 na to. So yan, madali lang siya itaas baba. So same lang din to nung sa kabila. Yan. So ayan. So bali ito yung actual na makina niya. So kung tutusin, katulad ng sinabi ko kanina, ang makina nito is 149.3 cc single cylinder. Then also alam naman natin, aware naman na din tayo na ang makina nito or ang transmission type nito is naka CVT. So automatic CVT transmission. So katulad din to ng iba pang mga scooter na nabibili natin on the market, especially katulad na lang din ni RFI 175. Itong motor na to is pinapagana na rin to ng CVT and also naka automatic transmission na din. So bukod dito sa bandang likod is makikitaan natin siya ng dalawang shock suspension, which is ito is katulad yan. Ayan, so naka dual shock suspension na rin siya. Then at the same time, meron din ito ang rear naman niya is merong sukat na 130 by 70 by 13. So katulad din ito is naka off-road na rin yung kanyang gulong, which is good na rin for all terrain trips. And at the same time pwede mo rin ibiyahe sa malumakto. So alam na rin naman, halos alam na rin ng lahat yan. So kagandahan din dito, yung lalagyan ng shock niya is para siyang may extended na butas dito. So kapag ganyan, hindi kagad madadamage yung mismong fairings ng motor kapag habang natatagtag to. So yan, punta tayo sa mismong pinakalikod.
Okay. So grab bars, check. Meron din siya. Then taillight, yan. Napaka-astig na itsura na ito. So napakalaki. And at the same time, napakalapad din. So halos may pagkakawig din sila ng Pulse 150. Pero I don't think na masasabi kong ganun. Kasi ito, may pagka-modern type din kasi yung itsura ng nito, taillight na ito. So although hindi man natin ito mapagana ngayon, at least nakikita natin on the spot na kakaiba yung design ng taillight niya. So napakaganda nga nito. Then at the same time, naka LED na rin pala to. So same to pati nung signal light. So halos pareho lang yung signal light dun sa harap at likod. Then ayan. So dito sa plate, tingnan natin. Ayan. So may ilaw na rin siya dito para dito sa mismong plate number. Then at the same time, ayan, kagaya ng sinabi ko kanina is naka front, sa front is naka disc brake na. So same din nung sa rear, naka disc brake na rin to. Itong mismong bandang itong likod na gulong niya is naka disc brake na rin. So yun nga, ang pinaka wheelbase kasi nitong nitong Adventure X150 na to is, puto tayo dito sa gilid. So itong Adventure X150 natin na to is merong wheelbase na 1,340. Then also meron siya ground clearance sa 120mm. So C-type, ito medyo pa ako sa C-type nito eh. Pero try natin mamaya sa tiyan kung maabot ko siya dito, So take note, ang height ko is 5'5 and a half. Tingnan natin kung siya pa siya. So hindi ko pa pala na-discuss kanina mga dre na ang actual na klase ng klase ng brakes na ginagamit dito is naka single 3 piston caliper na siya sa front. Hindi ko lang alam sa brake. Same lang din ba nun sa brake, pre? Same din ba nun sa brake? Naka single piston caliper din ba? Naka-dual yan. Naka-dual yung likod. Okay. So katulad nung nabanggit kanina, sige okay lang. Katulad nung nabanggit kanina, naka-dual piston caliper yung likod. Tapos yung bandang front naman is naka single piston caliper na yan. So yung bali, itong brake system nila na to is control na ng CBS or combi brake system. So ito, halos lahat ng mga motor ni Rusi is ganito lang yung halos ang braking system na indicator nila within their motorcycles. And at the same time, talaga nakasunod na ito sa Euro 4 standards ng sa mismong Euro 4 standards na ito sa tira na to. So kung napapansin nyo, napakakaiba ng design, napakakaiba ng itsura na ito compared to sa mga iba pang maxis shop na ino-offer ngayon sa market. And grabe, very unique at the same time. So halos ganun lahat ang ito lang muna halos yung mga okro. Pero mga ilan pa ako hindi ko nasasagot eh. So tanong nga natin. Mga drive, 5'5 ang height ko. Then medyo nakatipto ako ngayon sa bike na to. Medyo mataas lang ang konti yung ground clearance niya, pero okay pa lang din. Okay pa rin naman kasi kaya pa rin naman i-maneuver kahit na paano. So kung napapansin nyo, ganyan ang itsura ng Adventure X150 na kinikater ngayon ni Rusi. So isipin nyo na lang ito mabuti kung makikita nyo ito halos lahat. So, makikita nyo ba ito yung mga feature? Makikita nyo ba to yung gantong design, yung gantong, although ibang features meron talaga sa ibang unit ng motor, pero makakita ba kayo ng gantong ganda, gantong design ng motor sa okay. So yan, ang SRP natin dito sa motor na to is 110,000 pesos. Pero kung gusto nyo siyang kunin na installment mga dre, specifically po pwede kayong mag-down dito ng 10,000. Then
Sa 3 years, pwede nyo na siyang hulugan ng 4,495. So, ayun. Meron pa tong rebate na 300 pesos kada hulog mo. Once na on time ka magbabayad dito mismo sa kasa nila. So, yun. So, hanggang dito na lang muna, madre. So, stay tuned sa mga susunod nating uploads. Ingat kayo palagi. Out.